din sila ng sorry sa akin. Hindi na mapabubuhay yung anak ko sa sorry niyo. Hello mga stories! Welcome back sa isa ng mga content mo. Mga stories, medyo seryoso tayo, no? Kasi ito ay isang napakasakit na balita na tatalakayin natin ngayon. No? Alam nyo, no, mahirap mawala ng mahal sa buhay, pero mas mahirap tanggapin kung ang dahilan ng isang bagay ay nasana ay maiwasan. No? Pag-usapan na natin yung huling hiling ng isang ina sa kanyang anak na si Rene Bartebonia, no? Isa sa mga manlalaro sa Ateneo Blue Eagles, no? Na pumanaw sa isang team building activity. Well, diretsuhan tayo, no? Sapat nga ba na yung salitang sorry na yun, no? Sa harap ng isang buhay na nawala? At marami pa mga detalye ang lumabas mula sa investigasyon, no? Sa mga dating play mismo ng Ateneo, no? Alamin natin yung buong detalye. So, ngayon, bago tayo panoorin itong news na to, no, basahin na natin yung post ito galing kay Carlo Depa 2.0 na malumanay ngunit sa kailangan sa seryosong boses. No? Ayon sa post no, ni Carlo Depa 2.0 sa FB page niya, a grieving mother continues to seek answers following the tragic death of her son, Rene Bartebonia, who drowned during the team building activity in Di pa Culaw, Aurora, on June 8. Rene was among those involved in the incident that claimed the lives of dalawang miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball program. So, kasama dyan si fellow player na si Divine Adili na kapwa nalunod ng sinasabing aktibidad. Ngayon, yan, mga stories no, sa kanyang ina si Nanay Nobel na hindi sapat yung sorry dito. No? Narito yung kanyang exact yung sinabi dito. Sinabi nila na aksidente lang daw and then humingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi na may babalik ang sorry yung anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry ninyo. Bigyan yun, nilalang ako na mas clear explanation para matanggap ko sa sarili ko na aksidente lang talaga. So rather than focusing solely on apologies, humingi sila ng transparency at detalyado paliwanag kung ano talaga ang nangyari no araw na yun. Ngayon, mga stories na natin, no, ipe-play natin dito sa aking isang video clip no, galing to sa GMA News, no. So, i-play ko lang dito sa aking sa cellphone, okay? So, para maging safe tayo. So, ngayon, papanood natin. Nasaan po? Ito. So, ito na siya. Iisihan na rin ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay ng Ateneo men's basketball players na sina Rene Bartebonia at Divine Adili. Idinitali naman ng Aurora Provincial Police ang ilang nangyari sa team building bago malunod ang dalawang atletang estudyante. Balitang hatid ni Maris Umat. Ang nananaghoy ng nalulok sa ina, narinig ang lalabas ng kwarto. Hindi umukupa ang sakit na nararamdaman ni Rogelyn sa pagkawala ng anak na si Rene Bartebonia. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw. And then, humingi din sila ng sorry sa akin. Hindi na mapabubuhay yung anak ko sa sorry niyo. Bigyan niyo lang ako ng clear na yung parang excellent explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng namayapang atleta. Kasama sa mga bumisita ang mga kapwa niya atleta sa Ateneo Blue Eagles. Napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao. Parang na siyang brother eh. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos, yun. Kung nalaman namin, ba't ano nangyayari sa kanya. Nakuha na sa truth video na ito
ng Aurora MDRRMO ang mga sandali ng may ahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes, si Rene at si Divine Adili. Naroon sila noon sa isang resort sa Dipakula, Aurora para sa team building ng varsity basketball team ng Ateneo de Manila University. Makikitang pinatulungan silang madalas dalampasigan matapos matagpuan sa mas malalim na bahagi ng dagat. Nakausap din ang ina ni Patermonia ang mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles. Paliwanag daw nila. 40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then, napalitaan nila ako is 1 hour pa. Sabi lang sa akin nga, ako po, si Coach po, 1 hour? Teka lang Medyo medyo parang, alam mo yun, bakit 1 hour pa? Bago tawagan. Doon ako napaisip Well, ako, kami mga stories kasi if ever magkaroon ng ganitong scenario, kailangan tawagin niyo agad. Lalo na sa mga, kasi naalala ko yun sa mga dati kong work, no? Lalo sa mga office, sa mga, sa mga stores, ganito, ganyan. Kahit anong trabaho yan. If ever na nangyayari sa mga, yung mga trabaho mo, yung mga, yung kakilala mo or something, no? If ever na wala ng malay, tawagin nyo agad-agad. Okay? Wala ng pero-pero, kaya tawagin ninyo. Halimbawa, na naimatay or sabi lang, nagkaroon siya ng parang anxiety. Sabi natin ganun, okay? Sabi natin ganun anxiety o lunod o anything na napuruhan or parang strategy, parang ganun. Unang-una, if ever na karoon ng tragedy, tawagan nyo. Okay? Sabihin nyo na, nasa yung ganito, ganyan. Kailangan nyo ng kasi importante na mayroon kayong mayroon para kayong yung parang kaya meron tayo yung parang in case of emergency, kumbaga mayroon sa mga resume, yung mga yung call in case of emergency, merong name doon, yung kaanak mo, basta yung cellphone number. Yun yung mostly tinatawag doon. Okay? So, ito nakakapagtaka nga lang kasi bakit na isang oras bago niya nalaman? Ano yun? Diba? Hindi kasi pwede, anong gagawin ko? Responsibility ninyo yun, di ba? Nako. then, yung anak po ay naaksidente, si Rene, naaksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo. Ay, May kulang sa expedition nila. yun lang. Pero, antayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Nabanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng itinanunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw nilagay dito ng mga which wala. Sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer. May minute daw sila pero first aid lang, ganyan. And then 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa ospital. Siyempre layo na.
tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala na nila. Wala. Mga weights na nilagay sa mga players. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa labing Medyo yun nga, yung kulang nga yung explanation nila. My goodness. Kulang explanation. Di ba yung sinabi niya? Doon pala ang nabibigatan ako ano yun? Buhay yan na sinayang nyo. Tapos sorry na lang. Kailangan natin, I need some accountability dito. Diba? Paterbonia, malinaw daw ang mismo ikinamatay niya. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naupusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod. Inaabangan pa ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Adili. Lumabas din sa investigasyon na sa hanggang bewang na lalim ng tubig ang team building ng koponan, pero namunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Doon nawala sina Paterbonia at Adili at natagpuan pagkalipas ng 30 hanggang 40 minuto, 5 tipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro mula sa tapat ng resort at team activity. Kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang aktibidad. Nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin dito sa pagtapat ng short ay safe dyan, baba po dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Teka lang Ang tanong ko lang dyan, bakit dagat? Hindi swimming pool. Bakit? Bakit ba? Bakit doon pa sa dagat na yun? Okay? Tapos hindi nyo alam ano nangyayari sa dagat. For information, hindi kami tanga dito Kasi ako nagtatanong lang ako. Okay lang sana kung swimming pool Okay, understandable yun. Pero bakit sa dagat? Kasi may doon ang dagat kasi may high tide, low tide. Hindi natin na-expect na na parang tataas yun. Hindi tayo manghuhula Kaya information. May suddenly na tataas talaga yan. Hindi natin alam. Diba? Kasi meron tayong tinatawag high tide, low tide dyan Pero po, kaya nga pala sinabi ko, yung pong team ay gusto ng pag-aay po silang humingi po sila lawag silang pakialam sa gawin nila activity. Batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid, walang nakikitang foul play ang Aurora Police. Kasi po sa pinibit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng... Teka lang. So, walang mabigat na. Ano yung nakita kong, yung sinasabi ni nanay na may pasa daw? lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDR na mula di Pangulang, walang anumang sa kanyang katawan na sila ay aming Ano yun? Ano yung sinasabi mo may pasa? Hindi sa wala ng isang pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talaga yung mga pasa? May pasa siya dito, Ano yun? sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Tiniyak ng PNP na walang sisinuhit sa ginagawang investigasyon. As to the May pasa daw Parang saan wala? of anybody or yung liability po ng sinumang partido ay ito po yung malalaman natin once the investigation has been completed. Kasama sa mga nakakwestiyon ngayon ay kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa paglutang ng mga dati ng interview sa iba-ibang naging basketball player ng Ateneo. Sa 2022 interview na ito, halimbawa ng Shoot First podcast ay tinanong sina Gian Maruya at Tyler Dio tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora. Parehong probinsya kung saan namatay din sa training sina Paterbonia at Adili. Kailangan ko talaga may isang iba nga yun parang training camp yun. So, or yung bata, iba pa yun. Parang sinaano daw talaga bro. Ano yung ibig sabihin ng bata, hindi ko na bang suktaan? O yung basketball, kasi puto ko po yung basketball. Wala. Wow. Sa hiwalay na podcast, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangir ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training, kung saan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na.
Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso na makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang atleta. NBI ang tutukoy kung may sapat na basehan para i-recommend na pagsampad ng reklamo sa DOJ. Ang Philippine Sports Commission kasama ang iba pang organisasyon magbibigay raw ng tig 250,000 pesos na tulong sa pamilya ng dalawang nasawing atleta. Iimbitahan din daw nila ang Ateneo para magbigay linaw sa nangyari. I don't think it's prudent right now to rush. And besides, may initially, first line na namin is really through the representatives, no? To hear their side. May protocol kami sinusunod. What is important po is now we are given the opportunity to review saan ba yung mga loopholes sa bawat natakaran ng bawat ahensya. So, mga stories, no, yun lang yung, balita, yung balita mo. Yan, natin, no, basahin natin yung mga opinion nila dito, no, tsaka delikata mo. Kasi, at tsaka, ito na. Una, sabi niya dito, tingnan na, sabi niya dito, no, base sa mga komento ng mga netizens, no, sabi niya, tignan natin ngayon yung mga reaction, ito, sabi sabi ni isa, sayang yung maling training. Ito naman si isa, si Vin. Truko kayo, ginawa lang ng mga nanay para mabigyan magandang buhay, tapos ganyan lang. Ikulong yung dapat makulong. Justisya ang kailangan. Ito galing kay Ma'am Elisa, sometimes life is hard to understand. You will suddenly lose in his world for any reason. At saka yung sabi ni Maria Sita, sabi niya, anong sorry? Magdusa kayong may kasalanan, lalo ka na coach. Okay. So ngayon mga sorry sa ko dito, no? Opinion ko dito. At saka ako, wala akong sure quoting dito. Diretsahan lang tayo. Okay? Wala akong yan dito. Mga stories, no? Ito ang hiling ni Nanay Robby din dito na clear explanation ang karapatan niya bilang magulang. Okay? Ipinagkatiwala niya ang buhay ng anak niya sa isang prestigyosong institusyon tulad ng Ateneo. At ito ang nangyari. Ito, base sa mula sa report, napakalinaw sa akin na kababayaan o negligence ang nangyari. Pinaiwan na kayo ng resort management, nasa tapat lang gawin na kasi safe doon. Anong ginawa nyo? Hindi kayo nakinig. Lumayo kayo sa 300 meters nang walang sapat na rescuers. Sino magre-risk ng assessment dito? Pangalawa, ito yung kultura ng dead training na ito. Kapag may mga dating player na mismo na gumagamit na ng mga salitang deadly at hell week para ilarawan ang iyong team building. Matagal nang may red flag to. Kailangan pa ba may mamatay bago i-review ang protocols? At saka tungkol sa issue ng mga weights at mga pasa, according kay nanay, may nakita siyang pasa. Sabi ng lifeguard at saka MDRMC, wala. Dito papasok ang NBI investigation dito. Kung totoo ang may weights na ilalagay habang nasa dagat sila, hindi na yan team building, yan ang reckless, endangerment yan. Makikita na si mga comments na galit na nanghihinayin sa mga netizens. Ito, tama si Sir Roger. Sabi niya, sayang maling training. Nasayang dalawang buhay na may napakalaking potensyal. Dahil lang sa training na kulang sa safety measures. Mga stories, ito ang aking thoughts dito, Ito ang huling ko dito. Una sa lahat, yung mga coaches, trainers, sa mga organizers ng building activities dito, sa buong Pilipinas, hindi lang sa Ateneo, kahit sa buong Pilipinas, okay?
UP, UE, University East, FEUS, kahit sa araw na yan. Tigilan na ang hell week na yan, yung mentality na yan. Kung wala kayo sapat na safety equipment at medical responders. At saka, ang galing ng, ang galing ng isang kupunan na nasusuka sa court. Hindi sa, hindi sa pagbubuhat ng parusa na sa dagat na pwede ikamatay ng mga bata. Pangalawa, ito, tungkol sa sangkot na issue nito. Bilang bilang part sa channel, hihintay na din natin official na payag sa kabilang kampo. Particular na ito si yung coach na to, na nandun mismo na nangyari yung tragedya. Pero kailangan din ng marinig yung panig nila. Okay? Ano nga ba talaga ang depensa nila dito sa mga sinasabi ng pamilya at sa report? Sabi niya, ako din wala kang pasa. Meron daw. Ano bang dito? Ano ba talaga? Diba? Bukas ang ating isipan para panginggan sila. Okay? Kasi, pero sana, kapag nagsalita ng mga itong mga coach at pamuna na Ateneo, ilatag na nila ang buong katotohanan. Okay? Ipakita ninyo ang yung motto na men and women are for others. Huwag kayong magtago sa likod ng simpleng sorry. Ibigay niyo yung closure ni iniingat. So, pangatlo, ito kay Nanay Rogelyn, at sa mga pamilya ni Divine Adilio. Kasama niyo kami sa naghahanap ng katotohanan at justisya. Hindi kayo nag-iisa dito, okay? Dito, ginagamit nito is for the awareness. Okay? At saka nga rin, sa NBI, NBI and the DOJ, gawin nyo yung mandato, okay? Huwag sanang sasantuhin kahit gaano pa kalaki o kasikat mga institusyon sangkot dito. Relay and divide deserve better dito. Okay? Yun lang mga stories ang bigat kasi ng dito, yung ating balita, Kaya mga stories, ano sa tingin nyo? Handa ba kayong panginggan ng panig ng coach at naniniwala ba kayo sa sapat na sorry? Kapag buhay na ang nawala, comment nyo na lang sa loobin sa ibaba. Okay? So, yun lang yung nating nahintay na natin bang masasagot dito. Hintay na natin yung part 2 nito. So, yun lang mga stories, So, gusto yung ganitong balita at reaction katulad na sa ating channel, Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a good day, friends. Bye!